tao ang kayang magkasya sa isang banyo na 1.5 meter by 1.5 metro? Ang sagot 11. At ang kaso ng Palomas robbery case noong 2016, ang maliit na espasyong iyon ay naging silid ng kalbaryo sa loob ng 15 oras. Ito ang kwento ng tragedy sa Indonesia na nagpakita ng pinakamalaking kalupitan ng tao na dulot lamang ng $6,000. Manatili at alamin ang detalye. Sa malawak na sementeryo ng mga krimen sa Asia, may isang kaso na laging bumabagabag sa publiko dahil sa kalupitan nito, ang Palomas robbery case. Sa simula, tila normal lang ang lahat sa compound ng pamilya Triono sa East Jakarta. Si Dodi Triono, isang matagumpay na arkitekto, ay nabubuhay sa isang masinop at mataas ang seguridad na bahay kasama ang kanyang pamilya at mga staff. Ngunit ang tagumpay ay hindi garantiya laban sa panganib. December 26, 2016, isang araw matapos ang celebration ng Pasko sa loob ng tahanan, ay mayroong 11 tao. Kabilang dito ang 3 anak ni Dodi na sina Diona Arica, Zanet Kalila at Dianeta Gemma, kasama ang iba pang miyembro ng pamilya at ang kanilang mga kasambahay at driver. Hindi nila alam, sa ilalim ng takip silim, mayroong 4 na lalaki ang nagmamanman at naghahanap ng butas sa kanilang seguridad. At sa madaling araw, pumasok ang 4 na salarin sa loob ng compound. Ang grupo ng mga salarin ay pinamumunuan ni Ramlan Butar-Butar, kilala sa ilalim ng alias na Kapitan. Si Ramlan ay isang notorious na kriminal na may mahabang record ng pagnanakaw. Ang kanilang motive ay simple: magnakaw ng pera at mahalagang bagay. Matapos makapasok sa bahay, mabilis nilang sinunggaban ang mga biktima. Agad silang naghanap ng mga yaman at pinilit ang mga biktima na maging tahimik. Ngunit hindi nagtagal ang mga salarin sa loob. Matapos makuha ang ilang cash, mamahaling relo at alahas, kailangan nilang umalis. Ang naging susi sa trahedya ay ang kanilang naging desisyon kung paano sila iwanan. Imbis na itali o iipit sa malaking kwarto, dinala ng mga salarin ang lahat ng 11 biktima sa utility bathroom. Isang maliit na banyo na may sukat lamang na 1.5 meters by 1.5 meters. Ang kalagayan sa loob ng banyo ay hindi maisip. 11 katao ang pilit na ipinasok at ikinulong sa espasyong halos kasing laki lang ng maliit na aparador. Ang pinto ng banyo ay inilak at hinarangan pa ng mga salarin gamit ang isang kabinet. Ang mga biktima ay literal na nagpatong-patong, hindi makaupo, hindi makagalaw. Sa simula, ang ingay ay dulot ng panik, ngunit unti-unting napalitan ng katahimikan at desperasyon. Ang malaking problema ay ang banyo ay walang sapat na bentilasyon maliban sa isang maliit na butas. Habang tumatagal ang oras, umabot sa halos 15 oras, ang oxygen ay mabilis na naubos. Ang carbon dioxide ay dumami at ang mga biktima ay nagsimulang magdusa sa tinatawag na asphyxiation o matinding kakulangan sa hangin. Sa dilim at init, ang bawat isa ay nakikipaglaban para sa bawat hininga. Walang makakatulong at walang makarinig sa kanilang huling mga pakiusap. Na umagahan, natuklasan ang krimen. 6 sa 11 biktima ang pumanaw dahil sa kawalan ng hangin. Kabilang sa mga nasawi ang may-ari ng bahay, si Dodi Triono, at ang 2 niyang anak na sina Diona at Gemma. Sa kabila ng kalagiman, 5 biktima ang nakaligtas. Isa sa kanilang anak ni Dodi na si Zanet Kalila, na bagamat may kapansanan sa pandinig ay nakaligtas. Ang kaligtasan nila ay isang himala, ngunit ang trauma ay mananatiling malalim at pangmatagalan.
Agad umikot ang balita sa Indonesia. Ang pulisya ay mabilis na nagtrabaho gamit ang CCTV footage at forensic evidence. Napakalaki ng pressure mula sa publiko. Sa loob lamang ng 2 araw, naaresto ang mga salarin at ang mastermind na si Ramlan Butar-Butar at ang kanya makasamahan ay natunton at nahuli. Ang nakakagulat na detalye, ang halaga ng mga ninakaw ay hindi proporsyonal sa dami ng buhay na nawala. Ang halaga ay umabot lamang sa $6,454 o humigit kumulang 360,000 pesos. Ang mga salarin ay sinampahan ng mga kasong murder, pagnanakaw at pagdukot. Ang hatol ay mahabang sentensya sa kulungan na nagtapos sa isa sa pinakamadilim na kabanata ng krimen sa Jakarta. Ang kaso ng Palomas ay naging isang aral. Hindi lang ito tungkol sa pagnanakaw, ito ay tungkol sa dehumanization. Ito ay isang paalala kung paano ang isang simpleng desisyon, ang pagkulong sa tao sa maliit na banyo, ay maaaring maging sentensya ng kamatayan. Sa bawat true crime story, hinahanap natin ang hustisya at pag-unawa. Sa Palomas, ang naiwan ay ang alaala ng 6 na pumanaw at ang tibay ng loob ng 5 nakaligtas. Mananatili itong isang malungkot at mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Indonesia. Kung ikaw ay interesado sa mga ganitong klaseng kwento ng true crime at gusto mong masundan pa ang malalimang pagtalakay sa mga kaso, huwag kalimutang i-click ang subscribe button, pindutin mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong dokumentaryo na ilalabas. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa susunod na kwento ng katotohanan. Bye!